Balik. Hindi ko alam ano yun. Oo, ginatapos panarak nila sir. Gawa sa Brandi, gawa yun. Narito po nag-ipo niya mga gwapo. Hindi na kumusubot. Naangamong lugar, mahimo. Gawa kayo sila. Nasaan eh? Kami problema ako kasi. Susundo. Nag-check pa ako. Pero ito, hindi pa naman tayo retirado sa marami po tao rito, nakakalat lang po kahit saan. Narito po yung mga kabilaan. Oo, ikaw ay naman kayo para makita naman kayo. Ito yung mga paborito niyong vlogger. Pagaling na yung vlogger. Trabaho sa ibang bansa. Mas dumami pa tayo dito para suportahan. Kasi pangalawang beses na ito, kung magkakataon, nahayaan pa ba natin na ginawa na ni Tatay dito. Ngayon, gagawin na naman nila ulit ni Senator Bato de la Rosa. So, baka magulat na lang tayo bukas sa makalawa. Yung gobyerno, hawak na ng mga Amerikano yan. Kasi kung yung presidente nga na naging maayos na presidente sa bansa natin, ipinamigay nila sa dayuhan. Ngayon yung senador na ibinoto ng halos 20 million na tao ng mga Pilipino, ngayon ibibigay na naman nila sa dayuhan dahil sa kagustuhan nga nilang babawasan yung mga maaaring magno sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So yun nga, sana mas tumindig pa tayo at samahan na rin ng panalangin kay Ama na sana ay wag nang dumami yung mga ganitong gawain na kahayupan ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez na ginagawa dito sa bayan natin. Alam naman na ng lahat yan, marami lang nagbubulag-bulagan dyan dahil sa mali-malitang pera. Pero bandang huli, kung panahon nyo ngayon, magiging panahon din namin. Tandaan niyo yan. Salamat. Bakit kailangan magsakripisyo tayo na hindi na natin trabaho protektahan ang Senado? Pero bakit tayo ang andito? Dahil
matino ang gobyerno natin. Kriminal at magnanakaw na ang may hawak ng ating gobyerno. Mismong mga pulis, sabi nila, bulong-bulong sa gilid, "Sir, gusto lang namin magtrabaho ng maayos." Pero hindi namin nalilimutan na ang totoong nagmamahal sa mga Pilipino at mismong sa mga pulis ay si Presidente Duterte. Sir, sabi nila sa akin, nung maristo ako 2 beses, na-raid ako ng 1 beses. Pumulong sa akin, "Sir, hindi kami pro-BBM. Nagpapasalamat pa nga kami dahil si Tatay Digong ang nagbigay ng dignidad ng mga pulis. Dinoble sweldo namin. Pero sir, may trabaho din kami. May mga pamilya din kaming pinapakain. Ayaw namin ng gulo, pero sa ngayon, hanggat makaya namin, mananahimik lang kami." May isa kong kasamang pulis, sabi niya, "Pati ba naman post sa Facebook, sa pilitan na mag-like sila para lang linlangin ang buong mundo na mayroon pang matinong gobyerno dito sa Pilipinas." Pero sa mga puso natin, sa mga pulis, alam namin masama ang loob nyo dahil hindi tayo magkalaban. Isa lang ang gusto natin, matinong Pilipinas, matinong trabaho, hindi magulo. Gusto natin na mayroon tayong pride. Pero anong ginawa ng adik na presidente? Ginawa tayong magkalaban. Mismo yung mga makabayan yun, yung mga leader nila, mga entry sila ang pumapatay ng mga pulis, mga sundalo. Ayan sila sa kabila. Nakatingin lang mga pulis natin, wala silang magawa. Pero sa puso nila, alam nyo kung sino ang ating kalaban. Naghahanap buhay lang tayo. Kahit yung mga OFW naghahanap buhay, bakit halos na lang lahat tayo gusto mag-abroad? Dahil walang kapag-asa magtrabaho sa Pilipinas. Ang mga OFW araw-araw umiiyak. Ano ang tsansa natin? Ang tsansa natin, sana ang gobyerno matino. Bakit? Hindi na sana tayo mag-abroad. Dati, pag pulis ka, hindi mo kayang bumili ng matinong bahay, pamumuhay. Nang dumating sa Tatay Digong, disinti na ang pulis. Pag pulis ka, makakakain ka na 3 bisis ang araw, makapunta ka pa sa mall. Binigyan ni Tatay Digong ng dignidad ang mga pulis. Pero wala pang 3 taon, pinakulong siya. Bakit? Ayaw na mga dayuhan, ayaw na mga oligarko, ayaw ng mga adik na mga Pilipino magkaisa. Ang pera ng gobyerno natin, magkano bang budget natin? 6 trillion, mag 7 trillion na. Kung hindi na nakawin yon, lahat ng pulis, hindi na kailangan magkutong. Hindi na kailangan magnakaw. Hindi na kailangan mang-ape dahil yung sweldo matino. Hindi na tayo mag-abroad. Dati gusto natin, okay, mag-abroad ako kahit domestic helper. Yung mga professional natin, naging disente ang gobyerno sa panahon ni Tatay Digong. Nakita natin yung pera ng gobyerno, ginastos sa kalsada, sa airport, sa ports, lahat. At inalis na yung mga korupsyon. Pero nung nakatungtong ang isang adik sa Malacanang, ano ang nangyari? Ang mga dayuhan na ayaw makita ang mga Pilipinong magkaisa, ayaw na makita na ang Pilipino umunlad. Dahil bakit ayaw nilang umunlad? Nasa atin lahat ng resources. Gusto nila ang mga Pilipino palaging mahirap para panay na lang tayo mag-export ng mga matitinong professionals. Sino ang nakanabang sa ating matitinong professionals? Magagaling world class. Ibang bayan. Dahil talagang sinadya na tayo'y magkalaban, tayo'y magkawatak-watak
para palagi na lang tayong i-exploit ng mga